I'm Ria Liwanag, a wife, a mother of 3, a disciple, a primary 12 of Pastora Malu. Sa araw-araw kong paglakad kay Lord, kasi mother nga po, asawa po ako, mother po ako, at the same time po canteen manager ako ng private school. Pero hindi po yun naging hadlang para po mag-alaga po ako ng mga kababaihan din po. Every time po na magwiwin ako ng soul, every time po na magdi-disciple ako, magdi-cell group ako, karamitan ko pong ginagamit yung bike. Nagbabike po kasi ako. Pero dito po sa paglakad ko, sa buhay kong Kristiyano, habang lumalapit ako kay Lord, nagiging excited ako kasi every day is a brand new experience for me. Pero meron pong matinding nangyari sa church namin, sa El Shalom at saka sa City Sanctuary noong April 22, 2016. We met an accident, a vehicular accident po. Papunta po ang mga leaders going to Zambales para po sa team building namin. Pumutok po yung gulong na sinasakyan naming mga leaders. Ang nangyari po doon, nag-pass out kami nung anak ko, hindi na po namin nalaman kung ano nangyari. Nung nagising na ako noon, bigla kong naalala si Isa, yung bunso ko. Masakit ang katawan ko, pero pinilit kong gumapang. Hanggang nakita ko yung anak ko na unconscious na nakahiga sa aspalto. Grabe yung init na yon. Between 2 to 3 p.m. Summer, April 22 nga. Kainitan yon. Nakikita ko nga yung daan parang umuusok. Kaya naka-receive si Isa, yung likod niya, nagkaroon ng 3rd degree burn. Ang sakit ng loob ko kasi wala akong magawa ng sitwasyon na yun. Hanggang nakita ko din yung other leaders nakatilapon sa daan, na yung iba duguan, yung iba unconscious. Hindi mo alam kung may patay, hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Pero nakita ko yung mga leaders na maski merong pain, merong duguan, nag-aatay na kami ng prayer, nagtatangs kaming lahat hanggang dumating yung ambulance after many minutes na nakalipas. Tapos, pinunta kami sa nearest hospital. Nung nasa hospital, unconscious pa rin si Isa. Tapos kami, ako, pina-x-ray, pina-CT scan, na laman namin sa laboratory result na 4 yung fractured ribs ko. Kaya pala ang sakit ng katawan ko, ng likod ko, paghinga ko pa lang parang ang sikip, masakit. Na-experience ko po yon. Kaya ano po ang lesson na nakuha ko dun sa nangyaring yon? Nagkaroon po ako ng compassion lalo sa araw-araw po may battle. But then God is so good. Lagi siyang kasama natin. Lagi ko po siyang kasama. In every battle, alam ko magiging winner ako kasi i-allow ni Lord na maging winner ako kasi mag-glorify siya. Lahat ng battle in life, alam ko na kaya kong pagtagumpayan. Araw-araw mararamdaman mo, paggising mo, may battle. Pero, pagtulog mo, Lord, yes, I did it because of what you did. Hindi sa aking, sino ba naman ako? Kaya, no regrets. Sabi ko nga katatapos ko lang po sa cell group ko. May mga struggle, merong mga
may mga battle. Pero, yun, lalo kaming pinatatatag, lalo kaming nagkakaisa, lalo kami nagkakatulungan. Masaya kami. May tears of joy pag nagte-testimony kami. Merong talagang buhay si Lord. Matitindi ang mga testimony. Inalaw ni Lord ang test in life for us to glorify Him, to glorify God, because now we can testify who our God is. God is alive. God is living in us, and God is fighting for us. Life is a battle. Pero pinanindigan ko to kasi ito ay totoo sa aking buhay. Sabi nga sa Revelation 12:11, they triumph by the blood of the Lamb and by the word of their testimony.